안녕하세요. 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 Okay, we asan na yung tanong? Wow, sarap! Uy, sarap! 잠시만요. Alam mo pa nga, kahapon interview ko Kuya Yani. Yan na yan. Video namin, parang 10 minutes nagtagal. Tapos nung kinat-cut ko, naging 3 minutes. Nga po naman. Puro kami. Tawa ng tawa talaga. Sinasabi ko sa'yo, parang bakulaw Ano yung... ka ba yung kay mama mo nung dito nag-shoot ng sa ABS eh? Ang tagal din. Tagal. Oh. Tapos kakapiraso. TRR, asan na yun dito? Hi. Hi. Okay. Let's first start with introduction. What is your name? My name is Sebastian Siwanilio. Ano ka na? Saan ka ng parte ng pag-aaral mo? Third year nursing student. Okay. Okay. What does death mean to you? Kahit Well, that for me as a nursing student, Talaga! ano siyang ano? Talaga ba? Sa nursing student ko siya Hindi, sasagutin? ano lang. Wala Ano lang, siyang para sa'yo lang. intake. No pulse, no? Para ano lang. Okay, ulit. Okay. What does death mean to you? So, death as a nursing student, yun yung failure ng organs, yung wala ng oxygen, wala ng heartbeat. So, tapos, talagang di na gumagalaw. So, you view death on a biological standpoint. Oo. Biological! Sim. So, yun ang death para sa akin. Yun talaga ang inaano ko na talagang death na talaga. No Correct. vitals at all. Oo. Okay. Okay, correct. If you knew you had only 1 year left to live, what would you do? So, pag meron lang akong 1 year to live, so, syempre, spend time talaga sa family na habang ginagawa yung gusto ko. So, kunyari, magta-travel ako kasi gusto ko mag-travel. Gusto kong kumain ng mga pagkain na hindi ko pa nakakain. Kasama yung family ko. So, kasi, syempre, sila yung may iwan kasi once na mawala ako. So, as much as kahit 1 year lang, kumbaga, hanggat kaya kong ma-spend yun sa family. So, sa kanila ko yung isi-spend, kasama sila. So, ayun. Correct. Alam mo pa nga, yung sinabi mong part na yung makain yung mga di mo pa nakakain. Yun din sinabi ni Kuya Yani kahapon. Di ba? Oo. Anyway, kasama ba Foknak Gang doon? Oo naman, lahat talaga, ng family talaga. As in, yan, Foknak. Foknak Gang. Okay, kasama pala Foknak Gang. Yeah, Very man. good. Ano to? Next question. What's something you want to accomplish before you die? Yung gusto kong ma-accomplish is, hindi, ano ba? Parang walang exact na, kumbaga, kunyari, gusto kong ma-accomplish, magkaroon ng bahay. Hindi ganun. Parang, ang pinakang sa accomplishment na gusto ko is, kumbaga malaman yung purpose ko sa buhay. So, kumbaga, parang nandun sa akin yung ready na akong mamatay if nagawa ko na yung purpose ko. Kumbaga, nalaman ko yung purpose ko, nagawa ko siya, and kumbaga, nandun yung fulfillment na since okay na nga, naano ko yung purpose ko. So, parang wala nang regrets. Kumbaga, okay na. Nagawa ko na yun na yung pinakang, kumbaga, na-accomplish ko na before ako mamatay. Yun yung gusto kong maano talaga. Correct. Follow-up question. Right now, ano yung mga steps na ginagawa mo to find your purpose? So, ngayon, para maano ko yung purpose ko sa buhay, syempre is, yung bang living in the moment. So, kasi tumatanda ako, syempre. So, natututo ako. Marami akong nalalamang mga bagay-bagay na ngayon ko lang din nalalaman dahil nga ngayon ko lang siya kumbaga, na-face. So, yung journey ko na yun, habang tumatanda ako, kumbaga, yung path na na-take ko, dun nagsa-start yung parang dun ko na explore yung mga bagay na gusto ko, na feeling ko na mako-connect siya dun sa magiging purpose ko nga sa buhay ko. So, ayun yun. Yes. Okay. Next. Second to last question. Kuya Yani, ano ulit yung word sa second to last? Penultimate.
Ha? Penultimate. Ano yun? Pen, tapos yung word na ultimate, pinagsama mo, parang second to last. Ah, So, eto is yung Ade, wow. penultimate question. O diba, ikaw din nagkaroon mo ano kami yun? Talaga? Totoo yun? Oo, totoo. Uy. Meron pa nga eh, parang third to last. Meron ko may mga words na ganun talaga, pero ang alam ko lang talaga yung Grabe naman. Oh. Okay, penultimate question. How does thinking about death affect your daily decisions? Ako, ano ba, feeling ko nag-a-apply din to sa lahat. Pero hindi ko naman inaano na, syempre iba-iba naman tayo, pero feeling ko lang kasi personally, nagiging reckless ang mga decisions ng Hindi, mga tao. So akin nga personally, nagiging reckless ako. So kapag iniisip ko na dadating yung time na mamamatay ako, parang may mga decisions na hindi ko na siya napag-iisipan na regardless ng risk niya, gagawin ko siya. Kasi, what if hindi ko siya magawa? Dahil nga namatay na ako. Yung ganun. So, naging reckless ako. Okay, correct. So, ayun. Naging reckless yung mga decisions ko. May example ka ba? Wala pa akong maisip. Wala akong, ano ba? Wala, feeling ko lang talaga. Meron siguro, pero di ko lang maano. Yung hindi ko na... This interview is running on hypotheticals. Oo. Kasi, Okay. Hindi, kunyari, thinking about that, paano siya nakaka-affect sa paggawa mo ng ginagawa mong hindi, sabihin na lang natin, sa... kunyari sa mga gala na lang. Sa may mga gala na, kunyari, meron nag-aya na, sir, tara, labas tayo, kain tayo. Tapos, minsan sa malayo. So, pag ako na minsan, parang ito na lang yung chance eh. Kumbaga, ito na yung chance, sige, kunin na natin. Parang, sige, go na, wala na akong isipin. Sige na, go na. So, go, sige na, gumastos na ako. So, ganun. Sa mga times na ganun, nagiging reckless ako na pagka ganun, sige, start, go na yan. Kasi naman, pwede ka na maipunin or something, ganun. So, yung mga ganun na parang na pwede mo namang siyang gawin sa future na mas na mas okay, na mas maganda, ganun. Wala, hindi, parang napipilit na ako. So, ang nangyayari tuloy, pagka nagawa ko na siya, biglang kinabukasan, bigla akong, may kailangan pala akong bayaran, may kailangan pala akong, since nga, ganun nga, kasi nga naging reckless ako, dahil nga naano ko na, parang ito lang kasi yung chance. So, kapag hindi ko pa to, pag di pa kami kumain dito, hindi na makakain dito ever. Yung ganun. So, FOMO ba? ganun siya. Parang ganun, FOMO. Di ba Ano yung ganun? FOMO? Fear of missing out. Oo. Oo. Yun, ganun. FOMO. Okay. Ganun. Correct. Last question. If you could leave one message for your fans, if you could leave one message for future generations, what would it be? Ayan, future generation yan si Job. Hi, baby! Ang cute! Sana ma-picture ka. Gusto mo ma-picture ka, Nick lang. Nakatingin lang sa'yo eh. Wait. Wait lang, ito yung camera. Wait lang, Job. Diyan ka lang ah. Tingin ka dun. Job. Umalis. Ganyan yan. Pag kami tinatapatan ng camera, umaalis siya. Hindi, pagka nakuha naman. Okay, anyway, ayun. If you could leave one message for future generations, what would it be? Ano ba? Kala ko ba may sagot ka na nasa? Hindi, yun nga. Meron nga. Na, kung paano ako sa ngayon, kumbaga, just living in the moment. Kasi, lalo yung mga taong yung parang feeling nila wala nang nangyayari sa buhay nila. Lalo ngayon na ang ng sa mga depression, sa mga ganun. Na mental health problems. Yun ang gusto kong sabihin na just live in the moment kasi nga hindi mo pa alam what's in store for you. Ganun. So, don't you want to find out kung ano yun. 'Di ba? Nakaka-excite, 'di ba? Nakaka-excite yung ganung feeling na what if may maganda? Kahit ngayon, nakakapagod, nakaka-stress na ako. Malay mo, kinabukasan, sa susunod na taon, or after 5 years, Saka diba? lang siya mangyari. Oo. So, ayun lang. Talaga. Correct. naman. Ano naman?
Para matapos na yung... Kasi dapat ano kami, dapat 3 yung interview. Dapat isang grade 12 student bukas. Ayun. Ako naman. Okay ka. Wait lang, magbabay tayo dito. Bye-bye. Annyeonghaseyo. 감사합니다. Dapat yung lalabas ka kasi magbabaw ka na. Ay. Sa set, lalabas ka na sa set. 감사합니다. Ako naman.